If God is everything you have everything you need. John chapter 14, verse 8. Blessed morning, everyone! Today is September 2, 2025. Thank you, Lord Jesus, for a new day. Salamat po sa bagong umaga, bagong pag-asa, at sa pagkakataon na muling mag-share ng aking personal testimony. Ang aking Bible verse sa araw na ito ay mula sa John chapter 14, verse 8. Ito ay naglalaman ng, if God is everything you have everything you need. Hallelujah! Salamat po, Lord Jesus, sa iyong mga salita. Ang Bible verse na yan ay sobrang lapit sa aking puso. Dahil noon, akala ko ang importante sa ating buhay ay pera. Pera ang nagpapaikot sa mundo. Yan ang paniniwala ko noon. Na bawat kislot mo, pera ang kailangan mo. Pero simula nung sumali ako sa Team Jesus, nagbago ang pananaw ko. Dati nag-aaway kami ng asawa ko sa pera. Kasi mahirap ang buhay, tapos wala siyang permanenteng trabaho. Siyempre, malalaki na yung mga anak namin, nag-aaral. Pasukan na naman, dadaan ng pasukan, kailangan ng bagong uniforme, bagong gamit sa eskwelahan, dadaan ng Pasko, kailangan ng bagong damit. Pero nung sumali ako sa Team Jesus, nagbago ang pananaw ko. Hindi pala ang pera ang nagpapaikot sa mundo. Hindi pala pera ang kailangan natin. Pananampalataya sa Diyos Ama, pananalig at paniniwala sa Panginoong Jesus. Dahil ang pera, hindi mo madadala sa hukay. Pero ang Panginoong Jesus, kahit saan ka magpunta, kasama mo yan. Kasama mo siya. Natatawa nga ako, natatandaan ko. Nag-aaway kami ng asawa ko kasi Pasko. Walang bagong damit yung mga anak ko. Nagagalit ako. Kasi Pasko, walang bagong damit yung mga anak ko. Di ba pag Pasko, kailangan mga bata masaya. Tapos, nung time na yon, nagkaroon kami ng challenge sa Team Jesus na yung mga love gift namin ng December ay ipamimigay namin sa mga less fortunate pa. Doon ko na-realize na ang swerte ko pala. Dahil sila nga, wala silang bahay. Yung dalawang matandang napuntahan ko, silang dalawa lang magkasama. Pero masaya sila. Sabi nga nila, bonus na lang yung merong pagsasaluhan ng importante magkasama sila. Tapos naniniwala pa sila na kasama nila si Lord Jesus. Ang saya ko din nun. Naisip ko na, ang tapang nanghiya ako na maghanap pa ng iba. Si Lord Jesus lang pala sapat na. Yung mga bagay na akala kong importante, hindi pala siya importante. Kasi naluluma din naman yun. Pwede nga din isuot yun kasi totoosin eh. Pwede namang ulitin yung damit. Ang importante, buhay pa sila nung araw ng Pasko na yun. Umabot pa sila ng susunod na Pasko. Ang importante, buhay ka pa rin araw-araw. Yung mga mayayaman nga, kahit ang dami nilang pera, pag nagkasakit sila, ubusin man nila yung pera nila, may taning na yung buhay nila, hindi na sila maliligtas ng pera nila. Ang nilalapitan pa rin nila ang Panginoong Jesus. Nagdarasal pa rin sila ng kaligtasan. Kaya masayang-masaya ako na natutunan ko na kung ang puso ko at ang buhay ko ay inaalay ko sa Panginoong Jesus, kumpleto na ako. Masaya ako. Araw-araw akong gumigising sa umaga na puno ng ligaya. Payapa ako natutulog sa gabi. Sama ko yung aking mga anak, nahalid ko sa eskwelahan, naalagaan ko yung mga magulang ko, naalagaan ko yung mga kapatid ko.
Nahatid ko sila sa school araw-araw. Kahit na kulang kami sa pera, pero wala kaming sakit. Importante yun. At kung magkakasakit man kami, alam ko na hindi ako pababayaan ng Panginoong Jesus. Struggle is real ako this month of August, pero masaya ako dahil alam ko, kasama ko ang Panginoong Jesus at hindi niya ako pababayaan dahil lahat ng kailangan ko ay nasa Kanya at ibibigay niya to sa akin sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. Basta't manalig at manampalataya lamang ako sa Kanya. Yun lamang mga katingkisas. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang pinanonood ang aking testimony. God bless us and Jesus loves us. Bye-bye!